Mga kaibigan, mga kapatid, mga kasangkay, sa lahat ng aking mga viewers, followers sa Facebook, pagpalain kayo ng Diyos. Sana ang Holy Spirit mag-guide sa inyo, mag-equip sa inyo, magbigay sa inyo ng kaliwanagan na maintindihan ninyo at maintindihan sa lahat ang mga salita ng Diyos. Mga kapatid, kung totoo na kayong mga Katoliko ay naniniwala na may Diyos at naniniwala sa salita ng Diyos, bakit hindi na lang niyo sundin ang nakasulat sa Biblia, mga sinasabi ng ating Panginoon? In John chapter 4 verse 23, ito ang 23, ito ang nakasulat, mga kaibigan: apan hapit na moabot ang panahon ug karon ania na nga ang matuod nga magsimba sa Amahan diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang magsisimba nga gusto sa Amahan nga maoy mosimba kaniya, kay ang Dios Espiritu, ug kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Naniniwala kayo na may Dios na lumikha sa langit at sa lupa, ribulto na kamukha daw ng Dios. Bakit sumasamba pa kayo sa mga ribulto at sa mga taong matagal nang namatay at haharap sa mga ribulto nila? At sinasabi niyo pa hindi kayo nag-worship, hindi kayo nagpipray sa ribulto? Hindi ang Diyos ang inyong pinaparangalan, because yung sinasambit, dinadasalan ninyo sa tuwing may festa ay hindi ang Diyos kung dili ang mga ribulto. Anong sabi ng Biblia in Roma chapter 1 verse 21? Nakaila sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ilang mga gihunahuna pulos binuang ug dangit-ngitan ang ilang salabutan. Matud nila mga maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbes himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao ilang gihimaya ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao. Ilang gihimaya, giglorify, pinaparangalan, binibigyan ng dakilang parangal ang mga ribulto, ang larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao. Unsa hitsura sa mga santo ng Katoliko, di ba? Parang isang tao, may mga mata, hindi makakita, may mga kamay, hindi makatouch, may mga ilong, hindi makasimot, may mga bibig, hindi makapagsalita. Yan ang tawag sa Biblia ay isang Diyos-Diyusan. Ifistahan ang mga ribulto. Sabi ni Wendell Talibong ng Osame City sa Mindanao, Kanonigo, parang maunawaan mong mabuti sa pagdiriwang ng Rizal's Day. Di po ba ang monumento ni Dr. Jose Rizal ay inaalaya ng bulaklak? Sabi ni Wendell Talibong, ang ginagawa nilang pag-remember ng mga santo at mga santita ng Katoliko ay katulad daw, inihalintulad daw niya sa pag-celebrate ng Rizal's Day. Tanong ko sa iyo, Brother Wendell, saan ka nakakita o nakarinig na ang nag-celebrate ng Rizal's Day nagpunta sa monumento ni Rizal at nagbigkas ng prayer, humihingi ng tawad, humihingi ng panalangin sa monumento ni Dr. Jose Rizal? Wala, hindi ba? Walang kahit isa sa atin pumunta sa monumento ni Dr. Jose Rizal, naglagay ng bulaklak at pagkatapos humihingi ng tawad, humihingi ng panalangin sa monumento o sa ribulto ni Rizal. Isang malaking kasinungalingan. At yung illustration mo na Rizal's Day compare sa ginagawa ninyong pagsamba, pagbigay ng parangal sa ribulto, ay palpak na illustration. Napakapalpak, Wendell Talibong of Osame City. Palpak na illustration. Sapagkat ang Katoliko kapag haharap sa ribulto ay humihingi ng panalangin, humihingi ng guidance, humihingi ng kahit ano sa mga ribulto at sa mga taong matagal nang namatay sa harap ng ribulto. Yung illustration mo, Wendell Talibong, na kayo daw ay katulad ng mga tao na nag-celebrate ng Rizal's Day, ay palpak ang illustration mo. Sana po maliwanagan ka po, Wendell Talibong. Tina-challenge mo ako, itong sagot ko, sabi mo, sagutin ko yung anong banat mo. Sinasabi mo pa, Wendell Talibong, yung Catholic Church ay hindi nakarehistro sa... Halimbawa, yung sikta nyo, rehistro ba yan sa Securities and Exchange Commission? Ngunit ang simbahang Katoliko ang hindi na rehistro. Roman Catholic is not registered. Nabi niya sa kanyang video na Catholic Church ay hindi daw nakarehistro. It's a big lie. I think he's lying, nagsisinungaling ang taong ito.
sapagkat kung hindi nakarehistro ang simbahang Katoliko, paano sila naka-officiate ng wedding, ng kasal? Sapagkat ang alam ko, kahit hindi ako isang abogado, ang alam ko, kaibigan, mga kasangkay, mga kapatid kong Katoliko, na kailangan ang bawat religious organization sa buong Pilipinas ay kailangan nakarehistro sa gobyerno for the sake of legality, para yung pastor at pari makakasal legally sa kanilang mga miyembro. Ito naman si Windilo, parang hindi marunong bumasa. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kasangkay, sa lahat ng aking mga viewers, followers sa Facebook, pagpalain kayo ng Diyos. Sana ang Holy Spirit mag-guide sa inyo, mag-equip sa inyo, magbigay sa inyo ng kaliwanagan na maintindihan ninyo at maintindihan sa lahat ang mga salita ng Diyos. Ito ang ating tatandaan: kung wala ang Diyos sa ating buhay, wala tayong magagawang kabutihan.